Hello! Welcome back mga maming sir. Andito naman tayo sa panibagong video. Haggard na tayo pero laban pa rin sa buhay kasi yan ang nararapat sa atin. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano mga ginagawa ko dito sa bundok namin pag wala kaming pasok sa paaralan. So tingnan natin kung ano mga magagawa natin. Productive day ngayon tayo. So kaninang umaga, nag-attend muna ako ng National Heroes Day kasi syempre tayo ang BSP coordinator ng ating school. So, hindi tayo papahuli sa mga ganyang activity. Dapat tayo palaging active. And nandito kami sa park ng Ligao City. Kasama ko ngayon yung mga scouts natin, active scouts ng different schools ng DepEd Ligao City Division. So, very supportive ang ating mga scouts and also kasama rin natin yung mga iba't ibang departamento ng Ligao City upang ipagdiwang ang National Heroes Day. Sa mga ganitong paraan, maipapakita natin ang suporta natin sa bawat isa, lalong-lalo na sa pag-alala sa mga bayani ng ating Pilipinas. So, huwag natin kakalimutan palagi yon kasi yung iba, nakakalimutan na yung mga pangalan o ano pa man na bayani ng Pilipinas. Most especially, ang mga unang bayani natin is yung mga magulang natin kasi sila yung nagluwal at nagpalaki sa atin. Sunod na ron, ang mga guro natin na siyang nagturo para magkaroon tayo ng magandang asal. Hindi natin kakalimutan ang mga bayani na tunay kundi ang mga uniform personnel ng ating bansa na nagbabantay at nagpapanatili ng kaayusan sa pang-araw-araw. So mabuhay kayong lahat. After ko ngang mag-attend ng National Heroes Day na ginanap sa Ligao City, pumunta na agad ako doon sa bundok namin para mag-prepare ng mga tataniman. Kundi magpupunla ako ngayon ng mga carrots kasi magtatanim kami ng carrots. So pinag-prepare ko lang yung mga tataniman. Gumamit lang ako dyan ng egg tray, tapos kumuha ako ng mga organic soil. Hinalo ko lang ito sa garden soil para magkaroon ng matabang lupa yung mga ipupunla natin na carrots. Kasi yun lang naman yung kadalasang ginagawa ko pag wala talagang pasok. Parang naglalaro ka lang dyan ng lupa. Bilang teacher, dapat wala tayong kaarte-arte sa buhay. Dapat tayong maging matyaga, masikap, at mapagmatsyag, matanglawin yan. Tapos, para naman yung mga magagandang ginagawa natin, magaya ng mga bata at tayo ay tularan. Yun na ang role naman talaga ng teacher. Ako naman, ang ginagawa ko pag free time, lalong-lalo na pag walang pasok, mahaba ang bakasyon, pumupunta lang ako sa bundok namin. Tapos, doon, nagtatanim ako, nag-aalaga din ako ng mga hayop, at binabalikan ko yung mga araw na ginagawa ko dati kasi lumaki naman talaga ako sa bundok at hindi ko yung ikakaila. Kasi masaya ako na na-experience ko lahat ng kahirapan bago naging akong teacher. Yun ang pinaka-the best na experience lahat talaga. Yung lumaki ka sa bundok at naranasan mo lahat. Kasi may mga bagay kang ma-share sa mga bata para maging maging inspirasyon sa buhay. At ito na nga, masayang-masaya ko kasi napakalusog ng aking mga alagang broiler chicks. 10 days happy sila ngayon at nag-average weight na sila ngayon ng 400 grams. So napakaganda. Yun ang expected na timbang nila para sa mga ganung gulang. So, ang saya lang kasi kahit paano napapagsabay-sabay natin yung mga ginagawa natin. Ang katulong pa pala dito sa pag-aalaga is yung kapatid ko na kagagraduate lang ng college kasi naghahanap pa rin siya ng trabaho. Kaya yun, siya muna yung nag-aasikaso at yung napakasipag ko po na tito. Yun, ang kapatid ni mama. Siya po yung nag-aalaga at nagbabantay ng aking mga alagang broiler chicken. So, pag lumaki na yan, ibibenta namin. Tapos, nagbibenta kami ng live chicken at mga dressed chicken. Kinahapunan naman, yun, nagtanim naman kami ng mga sili na labuyo at yung siling pangsigang para naman pagdating ng December, alam ko nagmamahal ang mga sili pag December, kaya yon, nagtulong-tulong na kami ng kapatid ko at ni Tito na magtanim ng sili para naman may kita kami pagdating ng Berman. Tiyaga, pagsisikap at pawis lang ang puhunan palagi para makamit ang success sa buhay natin. Ito naman yung mga tanim namin na palay at mais yung nasa baba. Malalaki na sila at malulusog. So expectedly mag-harvest din kami nito this coming last week ng October. Sabay-sabay sila ma-harvest yung palay at mais. So thanks God, yon, malulusog sila at walang sakit. Ito naman yung kapatid ko. Wow, pogi. And yon, galing pa kami, pauwi na kami niyan ng pagtatanim ng sili. Yung may alaga din kami na baka na inaalagaan din ni Tito. At andito kami ngayon sa pinakatuktok ng bundok namin. So magtatanim pa tayo dito ng mga sili soon. And yan yung tito ko na napakasipag. Magtatanim din tayo dito ng repolyo at talong, kalabasa, upo, halos lahat ng gulay sa bahay kubo itatanim natin para maging productive palagi. Yon, napakaganda ng Mayon Volcano ngayon. Tanaw na tanaw dito sa bundok. At makikita mo rin din yung sentro ng Ligao City, yung Uwas, Pulangi, pati na rin yung lawa ng bato. Yon, makikita mo rin dyan kung saan kinukuha yung mga malaking tilapia, napapakasarap na tilapia. Ito yung makita nyo, wala yung Sitio Tigbao ng Uma-Uma, Ligao City. Yon, yung napakaganda ng view dito. Makikita mo dyan, ang ganda ng paligid. So, thank you so much sa panonood. Next time ulit, bye!